ba sa isa't isa? Kung ano ang nararamdaman ng Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith, pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood. Hirap ang gobyerno, hirap ang national government, umanap ng pera. Paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa? Eh meron naman tayong pera? Allah. Silang collection sa estudyante ang meron so I'm that sorry, we can I disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the These are issue The Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith, pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood. Hirap ang gobyerno, hirap ang national government, umanap ng pera. Paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa? Eh meron naman tayong pera? Allah. Silang collection sa estudyante ang meron so I'm that sorry, we I can disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, the These issue I don't These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sapilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pangolekta to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to. Dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206, noong 1965, na-enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools, except for Red Cross, except for in fact, the only ones that was mentioned was Red Cross. Now, noong 1969, RA 5546 was enacted para ma-amend yung 4206. Dito po sa 5546, mas lalo naging malawak po yung prohibition sa collection. Maybe the good sponsor might want to react doon po sa dalawang batas na aking pong nabanggit. Thank you. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Mr. President. No, here. Change.
Mr. President, the concern of the gentleman was raised during the hearing, and the Vice President Secretary of DepEd responded by mentioning Department Order number 49 series of 2022, which is a no fee, no collection policy. Tama ba yan? No fee, no collection policy, which they are strictly implementing. And it was further discussed during that hearing that there is the PTA in almost every school that does their own fundraising efforts. And it being a parent-initiated organization, they are allowed to do that. So, in connection with the law that His Honor pointed out, that is exactly consistent with the department order of the department. But the which is department an order opole- cannot if I supersede. may- if I may just continue, Your Honor. Okay. So the department order has the very same policy. No fee, no collection. The department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. This system has been practiced for decades. Ayan, finally lumakas. This system has been practiced for decades, and it has been a private initiative of the parents that has allowed many projects to see the light. No, anything from gate, fencing, gardening, events. It's a PTA initiative, and I think that's why it was mentioned that if there is a desire to change that policy, there must be a law, because currently the DepEd order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Okay, Mr. President, may I ask the good sponsor kung sabihin niya sa akin yung bang department order na yon at saan po doon sa dalawang batas na binanggit ko, RA 4206 and RA 5546, alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa kontribusyon sa eskwelahan. Can you please show it to me? Maybe I can help the good sponsor para mas mapabilis tayo rito, if she will allow me to. Your Honor, if His Honor can, Mr. President, if His Honor can give me a minute to just review, and then I will be happy to yield the floor, of course, anytime. Sure, session suspended for me. Ang point ko lamang po dito, Mr. President, Your Honor, Madam, mag-implement na tayo ng policy. Meron tayong law, then dapat it's up to the executive para ma-implement itong law. Because the last time I was informed na gumawa ako ng batas para ma-implement na raw, mag-implement ng batas. Nagagawin ko, I don't have to because meron na palang dalawang batas, Your Honor. Yes. Your Honor, Mr. President, His Honor is correct in his paraphrasing or delivering the provisions of RA 5546 kung saan ho, and I will just read it, no, para clear, Yes, maintindihan din ng mga kasamahan natin yung issue po na malapit po sa puso ng ating kasamahan. The Section 1 of RA 5546 states, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from school children, students and teachers of public and private schools, colleges and universities is hereby prohibited. Tama po, sir, no? Yan, Mr. President, yan po ang tinutukoy ng ating kasamahan. Tama po. Tama ho ba?
I agree. Yes, okay. So, nung ako ho ay nakikipagdiskusyon sa DepEd, aware po sila dito na bawal talaga ang collections of contributions in any form from school children, students, and teachers. And that is why in their Department Order number 49 series of 2022, known as the Promotion of Professionalism in the Implementation and Delivery of Basic Education Programs and Services, prohibits DepEd officials and employees from seeking contribution, support, solicitation of any kind or any kind of intervention from non-DepEd entities. It goes on to say, likewise, the department implements a no-fee collection policy wherein no fees shall be collected from learners in kindergarten up to grade 4, while fees on certain memberships may be collected from learners in grade 5 and above, strictly on a voluntary basis, i.e.g. Boys and Girl Scouts, Philippine National Red Cross, Parent-Teachers Associations. So ito po yata, sir, ang implementing order na hinahanap nyo, Mr. President. Is His Honor, do I respond to His Honor's question by pointing out this DepEd Order 39? Thank you, Mr. President, Your Honor. Pero can a department order supersedes a Republic Act? Mr. President, in my humble legal opinion, this department order is consistent with the law. But I am very open to hear His Honor's concerns kung meron dito sa department order na inconsistent. Isa po ako sa naniniwala na hindi talaga dapat nagsusupersede ang isang department order. We are one with that. And I let the record show that the minority floor leader is nodding his head because for more than a decade, magkakasama kami always reviewing this department orders. Hindi ho tayo nagtotolerate na nag-e-exceed. Exactly. So, nagkakaisa po tayo dyan, Mr. President. Pero dito po sa RA 5546, Mr. President, Your Honor, Madam, totally pinagbabawal ang any form of collections, voluntary or otherwise, except Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and then donors for the support of Barrio School. And I have a definition of Barrio High School with me. Never did this RA mention about PTA. Yes, Your Honor. We noted that the mention of PTA is now in that department order. Upon further review and discussion with the DepEd, we are now looking at the entirety of RA 5546, wherein it states, yes. Thank you. Mr. President, when we look at RA 5546, Section 1, and I will read it again, the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntary or otherwise, from 1, school children, 2, students, and 3, teachers are hereby prohibited. So in the case of the PTA, Your Honor, what has been the policy of DepEd since 1969, just to be clear, it is not the policy of this administration alone, but since 1969, minana nila ang policy, is that there is a total ban on collection from the children, the school children, the students, and other teachers. But they recognize PTA as a separate entity
that on their own have their own rules and guidelines and may on their own come up with fundraisings that are voluntary in nature. Fundraisings. Okay. Well, Can you- just to be clear, Your Honor, Okay. that is my own choice of words, That's Mr. your own choice of President, words. yung fundraising. No? I Okay. use it generically po, Madam, Mr. President. meron ba diyang batas na kung saan, batas tayo, dinidefine ang meaning and function ng PTA? Alam niyo po ba yun? Dito na meron? sa RA 5546, wala hong banggit Wala. ng PTA. Tama. Wala Pero po. I will ask DepEd if there are No, any don't other... ask DepEd. Ako You pong don't bahala. need to know. Okay. Ako nang bahala. Yes, Mr. President. PD 603, December 10, 1974, dinefine ang meaning ng PTA. At nowhere here na nagsasabi ang PTA pwedeng mangolekta. Ang sinasabi rito, ang PTA isang programa, samahan, na para tulungan ng mga estudyante sa kanilang academic performance. Kung ano mga problema ng estudyante, anong problema ng mga magulang at teachers tungkol sa estudyante to enhance their participation sa eskwelahan, yun po yung purpose. Look at PD 603, ma'am. I'll give you a minute. PD 603, December 10, 1974. It is a forum being provided by the law para yung mga magulang at ng mga estudyante at guro ay magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan yung welfare ng mga estudyante. Yung pong pinakabuod. Never doon sa PD na yan did mention na pwedeng mangolekta ang PTA ng contribution o collection para sa mga proyekto ng anumang mga proyekto sa isang eskwelahan. Yes. Mr. President, I will respond to his Honor's observation on the definition of PTA. Umpisahan ko po kung ano tong PD 603, no? This is the Child and Welfare Code. Familiar po tayo dyan. It's basically a law that governs, is meant to protect children. And Section 77, Section 77, just to be clear, malawak ho itong batas na ito kasi ito din ho ang naging foundation ng Foster Care Act na naging basis ng mga amendments natin on foster care law. So it's a very general law, quite detailed, no, in various ways of protecting children. So there is a section on home and school, chapter 2 po ito. And Article 77, as his honor correctly points out, mentions Parent-Teachers Association. It states every elementary and secondary school shall organize a Parent-Teacher Association for the purpose of providing a forum for the discussion of problems and their solutions relating to the total school program and for ensuring the full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. All parents who have children enrolled in a school are encouraged to be active members of its PTA and to comply with whatever obligation and responsibility such membership entails. Parent-teacher associations all over the country shall aid the municipal and the local authorities and school officials in the enforcement of juvenile delinquent control measures and in the implementation of programs and activities to promote child welfare. Mr. President, in response to his honor's concern or conclusion that the Parent-Teachers Association do not have the authority to collect. Tama ho, no, sir? Mr. President, that is the question, no? That the Parent-Teacher Association, by definition here in PD 603, do not have the authority to collect. That is the question, Let correct? me rephrase what I said. Mr. President, Your Honor, I want a clear definition in our law that states that the PTA is allowed to collect contributions, voluntary or otherwise, saan po sa ating konstitusyon, saan po sa ating batas. Yun po gusto ko para maging malinaw po sa ating lahat. Yes, Dapat po understood. nandito, meron po ba? In fact, ang nakita ko lamang pong definition ng PTA, which is, sabi mo, very vague, general, is
PD 603, pinakamalapit. However, dito sa PD 603, hindi po sinasabi na ang PTI ay binuo para mangolekta sa mga estudyante ang mga eskwelahan. Mr. President, Your Honor, Madam. Mr. President, I just needed to confer with DepEd if tama po ang intindi ko. So in Article 77 of PD 603, which I had just read into the record, as I said, it states there that that every elementary school shall organize ito nga hong PTA relating to the total school program to ensure full cooperation of parents in the efficient implementation of such programs. To address, they are meant to create a forum to address the problems and the solutions. So the practice of DepEd has been to support to allow the PTA to follow the mandate of Article 77, and if they need to raise funds to be able to address these problems and solutions, including the implementation of the programs, then they are governed by their own guidelines in implementing those I'm programs, sorry, Mr. including President. yung at tapusin ko lang po, Sige po. including yung fundraising. Yan po ang naging practice ng DepEd since 1969 po. Practice is different from what the law says. Yes, you can practice anything you want. Pwede mag-practice ang DepEd, lahat ng klaseng practice na gusto nila. Pero dapat nandoon sa batas. Pero kung wala sa batas yan, then yung practice na yun ay labag sa batas. There is actually, Mr. President, no sandali po. prohibition. Sinabi mo kasi, Madam, fundraising. So pwede mag-fundraising ang DepEd. It's been a practice through the DepEd, magkakaroon silang fundraising under PD 603. Pero, Mr. President, Your Honor, sa PD 603, wala talaga ako makita rito, kahit na letter by letter, tinitingnan ko, wala talaga nagsabi rito na pwede mag-fundraising, na pwedeng humingi ng contribution, humingi ng tinatawag na voluntary contribution. Wala talaga. So it seems to me na yung DepEd ay gumagawa-gawa ng sarili nila ng guidelines sa isang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang IRR. Mr. President, I'll go back to what the Republic Act states. It prohibits collection and contribution from students. And so the policy of DepEd has been to allow the PTAs to follow their own guidelines wherein contributions among the parents are allowed. So to be clear, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung pagsagot ko sa napakamahalagang tanong ng ating kasamahan. Bawal talaga ang pagkolekta sa estudyante, and that is being honored by DepEd. In other words, hindi pwedeng maglabas ang DepEd, ang principal, ang teacher ng request or request for contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po talaga yun. Bawal. But, so kung bawal po, bakit po correct. nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga Mr. hirap? President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, so I'm that sorry, we can I beg to identify disagree. the issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir,
The issue, I don't These think- are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas na kung saan sila po ay sa pilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Yes. Mr. President, first of all, may I request that that list is Yes. submitted I'll be so more than that happy to we give it to can you. give it to DepEd kasi I believe they have committed in the hearing pa lang na any violation po, iimbestigahan naman po nila. They made that commitment po. The only item left for the discussion on the floor right now is yung authority mismo ng PTA. So any direct contribution o collection sa estudyante, talaga hong iimbestigahan nila. So, tama, ang pagkaintindi ko, Mr. President, sa issue is, so si PTA ba pwedeng mangolekta? And ang sinasabi po sa atin ng DepEd, the policy since 1969 has been to recognize the PTA's authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their fundraising, that is a generic term that I'm using, among the parents. Hindi to sa bata, hindi apektado yung pagpasok ng bata, hindi apektado ang grade ng bata. Bakit ginagawa ng parents yon? Kasi kulang ang pondo. Yung sinabi ng ating kasamahan na nasa MOOE yan, meron yan pambili ng electric fan, idagdag ko na rin doon, ano yung mga kakulangan, di ba? Yung pagpaganda ng garden, driveway, entrance, kung ano pa man. Lahat naman po yan nilalagyan ng MOOE. Pero if I may call the attention of our chairman, talaga naman wala na tayo, nagbibigay tayo ng maraming pondo, but hindi talaga nakokompleto, no? In fact, ako na magsasabi, because baka may magtanong, yung mga repairs, no? Pagpalagay mo ng may electric fan dun sa loob ng classroom, o di kaya yung picture na pinakita ni Senator Bongo, medyo bumagsak yung kisame, lahat po yun falls under repairs of basic facilities. Pero, natanggalan po yan ng pondo, na ilipat po sa ibang pondo yan, hindi ho ng Senado. So may mga issue pong ganyan. I think, I want to assure our colleague that hanggat makakaya, sinusuportahan ng ating chairman yung ating recommendation to increase the MOOE. So that basic principle, I think everyone in the Senate supports His Honor, na mapondohan sana ng lahat na yan. So, remaining na lang po yan kung ano ho, hanggang saan ang kakayahan ng PTA to among themselves decide to fundraise parent to parent. I cannot add to my answer kasi yan po ang policy. Hindi ko naman ho kayo bobolahin, Mr. President, na iba yung policy. Yan po ang policy na ginagamit po nila. So kung may recommendations, suggestions ang ating kasamahan, this representation is happy to relay at nandito naman ang DepEd para pakinggan ang mga suggestion ng ating kasamahan. Thank you, Mr. President. Thank you, the good sponsor, Honorable Congresswoman Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, sorry. Thank you. Pero gusto ko lang pong balikan, Mr. President, Your Honor, yung sinabi mo, it's been a long time practice. Tama? Policy po. Policy, okay, sige. I stand corrected. It's been a long time policy na pinapractice sa DepEd for so many years na ilan sa atin hindi pa pinapanganak dito. Of course, ako pinanganak na ako dyan. Pero dapat a policy should be dictated by the law. So is there a law na kung saan sinasang-ayunan ng policy na sinasabi niyo matagal nang pinapractice ng mga taga-DepEd? Dapat lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mga eskwelahan, lalo sa DepEd, na who's receiving a lots and lots of budget by the billions, dapat nandoon nakasaad sa batas. Hindi Yes. pwede po silang gagawa-gawa ng sarili ng policy na wala po sa batas. Dapat lahat po ng polisiya nandoon po.
Mr. President, may I respond to that statement? Mr. President, as I said, no, kaya ho ako nag-abalang ipaliwanag na ang PD 603 is a very broad law intended to protect the rights of children. Kaya nga po, Child and Youth Welfare Code ang pangalan nito. And there is just one chapter on home and school, which is only 2 articles. So, dito po sa articles na to, at binasa ko naman on record, yung pag-create ho ng PTA, wala na hong detalye yun. The fact, Mr. President, that there is no prohibition, that there is no provision that specifically or expressly prohibits the PTA from engaging in certain acts to pursue their mandate. Yes, there is. Mr. President, if I may just continue. My statement is, the fact that there is no provision that expressly prohibits the PTA from pursuing their mandate is in itself an accepted principle that there is no violation. It is a rule of statutory construction that what is not expressly or impliedly prohibited by law may be done. So yan ho ang ating statutory constructions when it comes to prohibited acts. So pag sinabi po natin bawal ito, then we need to produce that law that prohibits it. And so we do have yung dalawang RA na binanggit naman ng ating kasamahan. Meron nga hong RA na nagbabawal. Yes. But that is why I have been repeatedly explaining that since 1969, ang implementation ng ating DepEd dito, they believe that they have been implementing this in the true spirit of the law na nagsasabing bawal mangolekta sa bata. They cannot collect contributions from school children, students, and teachers. Yun ho ang specific wording of the law. Exactly. Sige, pagbigyan ko po, I yield my floor to Mr. President, minority yes, leader. Minority Floor Leader. Thank you, with the permission of my colleagues. The good sponsor mentioned statutory construction, which I used to teach in law school. We have to harmonize, and I'm thankful for the discussion. At least we brought out the RA 5546. And then Article 77 of the Child and Youth Welfare Code. Kung makikita po natin, yung RA, bawal mangolekta sa bata. Okay. Actually, sino pinakolektahan mo kung nangongolekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So if you look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. Ang proviso sa dulo, kung out of the goodness of the heart of the parent, willingly, without any prompting or solicitation, magdodonate siya sa school, hindi bawal yun. Okay. And then, if you look at Article 77, shall organize the PTA, in-enumerate ngayon yung purpose ng PTA. Wala po dun because it should solicit funds to financially help the school. Wala rin po doon sa Article 77 yun. So if we harmonize the two provisions, not only looking at the letter, but also looking at the spirit, I would tend to agree with the point of our interpellator, Senator Tulfo, na bawal. And if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isang magandang gabi po sa inyo, aming hinahangaang senadora at sa lahat po ng bumubuo ng Marawi Compensation Board. Ako po ay may ilang lamang mga katanungan sapagkat isa po ako sa mga nalungkot noong sinabi ng chairwoman ng Marawi Compensation Board, si Atty. Latif, na 1 billion lang. 1 billion lang ang nailaan na budget. Sapagkat sa loob lamang daw po ng 3 buwan o 4 na buwan, nauubos yun. Sapagkat napakadami po talagang naapektuhan nitong siege na ito. Katunayan ay nakailang pulong kami ng board patungkol po rito. At ako naman po ay naligayahan sa mga narinig ko ngayon na meron pang 6 na bilyon na unprogram. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo bagamat ito po ay hahanapin pa. Pero ang mahalaga ay ito po ay naisulat na. Nasa batas na. At naniniwala po ako dahil ito pong mga nangunguna sa sulat nitong batas na ito, nandirito lahat ngayon sa 18th Congress. Nandiyan po si Senator S.P. Subiri, nandiyan po si Senator Angara, nandiyan po si Senator Bato, si Senator Go, nandiyan po kayo. Naniniwala po ako at nagdarasal ako na itong 6 na bilyon na ito makakarating sa mga nabiktima sa Marawi. Alam niyo po, Ginang Pangulo, napakahalaga po talaga yung ating concern sa tinatawag natin external threats. Pero mas dapat po nating pagtuunan ng pansin yung internal threats. Sabi nga nila, bago natin isipin yung panlabas, isipin muna natin yung panloob. Kaya nga sa usapin ng pananampalataya, di ba, kailangan daw yung unahin natin yung ating sarili bago yung panlabas, yung loob natin. Sana ito po yung wisdom na makuha natin dito. Na itong mga kapatid natin sa Marawi, biktima po ito. Hindi sila biktima ng ating kasundaluhan, kundi biktima ito ng terorismo. Isang adhikain, isang ideolya na foreign. Dayuhan ito. Hindi ito kailanman na matatanggap namin na ito ay Islamic, number 1. Hindi po ito Islamic. Ito po ay terorismo na nakapasok sa ating bansa. At ito ay foreign. At ito po ay hindi nawawala itong threat na to. Nandito pa rin po itong threat na ito. Hanggat yun pong mga ipinangako natin na mga makukuha nilang masasabi po natin compensation sa gobyerno, hanggat hindi po natin yan na ibibigay, lumalakas po yung threat na yan. Sapagkat yan po ang gagamitin noong mga terorista para kumbinsihin pa yung mga bata. Kasi alam niyo po, ang karamihan sa na impluwensyahan ng terorista na to, mga bata. Sila po yung kinamkam ang mga pag-iisip at naniwala sa ideolyang terorismo. Kaya sana, ang akin pong salmo sa ating mga kasama dito sa Senado, unang-una na po, siyempre, sa inyong ginang, na ipaglaban po natin ang program na yan. Sapagkat laking bagay po yan. Kasi napakahirap po na may makakasingil ng 3 buwan. Kasi yun po, 3 buwan may nakasingil. Paano yung mga susunod dun sa 9 na buwan? Baka imbis na yung tuwa nila na makakasingil nila, tapos hindi nakasingil, mapunta po sa galit yun. Kaya sana po, ay bantayan. Alam ko po, babantayan nyo, ma'am. Dahil wala naman po kayong pinaglaban na hindi nyo binantayan. Kaya inaasahan po naming lahat ng mga kapatid ninyong Muslim na yung 6 na bilyon ay maging makatotohanan. At ngayon naman po, bukod po dun sa pera, kasi talagang meron po bang livelihood?
na tayong pinapangako sa ating mga kapatid. Kasi alam niyo po, sa Marawi, ang mga Maranao po, kilala po yan sa pagiging masipag. Wala po kayong makikilalang Maranao na tamad. Lahat po yan, nagtatrabaho. Bigyan mo yan ng piso, bigyan mo lang ng ilang taon, yung piso na yan, 100 yan. At hindi po may pagkakailan ng Green Hills. Sila ay namayani, sila ay yumaman, sila ay tinitingala ngayon ng Green Hills dahil sa mga Maranao. Meron po ba tayong livelihood na ibibigay sa kanila? Opo, mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Sa Section 56 ng IRRs ng ating batas, nakasaad doon na kasama ng iba't mga ahensya, ang BARM, ang mga LGUs, magpo-provide din po ng patuloy na access mismo sa livelihood programs. Dagdag pa po doon, plano po ng Marawi Compensation Board at harinawain siya sa suporta ng ating Senado o ng buong Kongreso makapag-provide ng kinakailangang financial literacy skills training sa mga pati sa recipients ng monetary award. So may monetary award na po, meron pa pong gustong idagdag na financial literacy skills training para siguruhin na yung matatanggap nila ay mailalaan sa productive use. At yan po, mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo, ay kaugnay nung unang punto na sinabi ninyo kanina. Dahil naalala ko po, a few weeks pagkatapos na matapos yung gera dun sa Marawi, at nandun po kami sa isang evacuation center, kasama nung mga kabaro namin ni Chair Maysara, mga babae, kapwa babae namin, mga nanay, yung sa napakaraming bumabagabag sa kanila ay talagang nag-aalala sila sa kanilang mga anak na hindi sana daw dapat mangyari na dahil sa trauma nung gera ay ma-attract din sa ganung klasing mga mararahas na gawain sa isang panig man o sa ibang panig nung gera. At ako po bilang isang taga-suporta ng Marawi Compensation Board, tulad po ng Mabuting Ginoo at ng lahat ng mga kasama rin dito, ang chair ng special committee na principal author at sponsor din ng batas na naglikha ng MCB, ay naniniwala na lahat ng makatatanggap ng compensation ay isa sa pangunahin sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso ay magamit itong maliit na simbolo ng compensation sa kanilang pagdurusa para itanim ng mas malalim at mas matatag yung mga ugat ng kapayapaan, mga ugat ng pagbangon muli at pag-unlad, ugat ng katarungan doon po sa Marawi. Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Opo, Ginang Pangulo, meron pong nabanggit kayong BARM. Pwede po bang malaman kung ano ang ginagawa ng BARM para sa Marawi Compensation Board? Meron po ba silang tulong? Meron po ba silang assistance na hindi naman nanggagaling sa national government, kundi galing sa kanila, sa kanilang pondo? Meron po ba? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo, ayon po sa chair ng MCB, sa ngayon, sa pagsisimula ng pag-award ng board sa mga beneficiaries, ay wala pa pong nagiging papel ng BARM. Pero mabuti po't napag-usapan din po natin iyan, Mabuting Ginoo, dahil nga nag-iisip po tayo ng pwedeng panggalingan ng dagdag na resources para matupad ng MCB ang kanilang mandato. So posible pong i-explore pa po natin ito kaugnay ng BARM. Dagdag po dyan, Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo, in particular po yung Ministry of Social Welfare and Development ng BARM, sa ilalim po ni Minister Attorney Raisa Jaljuri, ay maaari pong makatulong at aming pong aalamin po iyon at kukonsultahin sila. Mabuting Ginoo. Sige po. Yes, Senator De La Rosa is recognized. With the permission of Senator Padilla, Opo, sir. Madam Sponsor, Yes. during our hearings, we heard that from members of Parliament of BARM, they said that naglalagay rin daw sila ng pondo para makatulong dyan sa Marawi seed sa victims. So siguro, it's just a matter of coordination with the board. Baka pwede nyo silang kausapin na maka-avail yung victims ng yung suggestion ni Senator Robinson Padilla, yung livelihood, mga livelihood. Baka pwede silang maka-offer dahil
alam natin may sariling pundo yung may block grant yung BARM, di ba? Baka di kan share a portion of that block grant para doon sa mga Marawi victims. Siguro, siguro. Kasi narinig ko, ilang beses ko narinig yung sasabi ng mga member of parliament ng BARM na, Sir, we are willing. Baka akala nyo, pinabayaan lang namin yung national government at saka LGU ng Marawi. We are willing. They are our brothers. Mga relatives sa amin yan sila. Tutulungan namin yan sila. So siguro, matter of coordination lang. That's all. Salamat Thank you, Mr. kaayo. President. Mr. Sponsor. Dagang salamat, good gentleman. Maganda nga ang i-explore ka ugnay nung non-monetary programs na meron na po or iniisip na po ng Marawi Compensation Board, i-explore din po, lalo na dun sa Ministry of Social Welfare and Development, kung pwede rin silang mag-ambag sa ganitong paraan. Salamat kaayo. Opo. Ginong Pangulo at ginang tagapamahala, meron lang po akong, kasi nabanggit po ng ating mahal na senador na Senator Bato, na merong black grant sa BARM. At napabalita po na marami silang pondo na hindi pa nagagamit. At ito po ay ilang beses nang napag-usapan, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, pati po sa malaking kapulungan, sa House. Hindi po ba parang wala po bang paraan diyan sa sinasabi po diyan sa batas na yan na yung 6 billion na program, baka pwede namang humiram muna tayo diyan sa unused fund ng BARM para naman makasigurado tayo na meron tayong ibang babayad diyan sa mga claimants. Yan ba hindi nating maaaring gawin? Wala po ba diyan sa batas na sinasabi? Mr. President, with the permission of the Senator Yes, Mr. Robinson President, Padilla and good the gentleman. sponsor, baka mamaya ba, ako ang sisihin ng taga-BARM, bakit ko sinabi yan? Tapos, gusto ko lang to make it clear that BARM exercises their own fiscal autonomy. Tayo sa national government, we cannot dictate them on how to dispose of their funds. Meron silang sariling fiscal autonomy. So, yun lang, baka sabihin nila, binanggit ko yung black grant nila ngayon, napapakialaman na natin. Yun lang ang gusto kong klaruhin. Opo. Good Salamat sponsor. po. Senator Robinson Padilla. Yes. Thank you. Salamat kaayo, good gentleman, Mr. President. Sa mahalagang paalalang iyon tungkol sa prinsipyo ng financial autonomy na in-embed din po ng ating Senado at Kongreso sa batas na iyon. At kung ganyan naman matatag yung ating pag-obserba ng mga prinsipyong iyon, nafa-facilitate din naman po yung pagkonsulta o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At ayon nga po sa input ng MCB, 66 million pesos was given by Task Force Bangon Marawi to the Ministry of Trade and Industry of BARM for the livelihood of Marawi victims. So with full respect dun sa financial autonomy ng BARM government sa block grant, sa ganitong impormasyon ay pwede pong magkonsulta kung dahil kumbaga naka-earmark na rin yung halagang iyon sa ministrong iyon para sa livelihood ng Marawi victims, mag-explore po ng partnership sa pagitan ng MCB at ng ministry sa ganyan pong klaseng programa. Opo, yun naman po ang tinutumbok natin. Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government. Hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith, pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood, hirap ang gobyerno, hirap ang national government, pumanap ng pera, paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa, ay meron naman tayong pera? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon, meron pa po akong isang tanong. Mabuting Ginoo, Mr. President, bago po magpatuloy ang Mabuting Ginoo, dagdag na punto dun sa huling tinatalakay nila. May impormasyon din po na yung BARM Special Committee on Marawi
Iba man siya, distinct talaga siya sa MCB adjudication, pero ito pong BARM Special Committee ay nag-allocate ng 500 million pesos bawat taon para sa Marawi. So nakikita po natin kung paano yung mga ministry at mga special committee ng BARM ay talagang hindi rin tinatakbuhan ang Marawi. Kaya magandang sabayan po talaga, patuloy na sabayan ng pambansang gobyerno sa pabagitan naman ng GAA na kasunod ng 1 billion pesos na nailaan na, hanapan po talaga ng makakapagpondo ng 6 billion na unprogrammed funds sa ngayon. Opo, tama po kayo. At alam ko din po yung mga programa na yan ng BARM para doon sa mga Marawi victims. Ang pinupunto ko lamang po, aming mahal na ginang na tagapamahala, kung hindi, yung patungkol lamang po doon sa 6 billion na ang program fund na hindi pa natin alam kung saan po manggagaling. Yun po ay isang mungkahi lang na maaring explore nila, sabi nga po ninyo. Opo, meron na lang po isang tanong, ginang na tagapamahala. Katulad po, ang alam niyo po sa Islam, napakahalaga ng karapatan ng hindi Muslim. Sa amin, ang turo sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago mo isipin yung sarili mo as Muslim, isipin mo muna yung kapitbahay mo na hindi Muslim. Ngayon, paano po kaya yung mga biktima diyan sa Marawi na hindi Muslim? Paano po ang kanilang compensation? Patas ito? Meron po ba tayong tinitingnan dito? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Ang gandang tugo, sorry. Chairman, may Sara. Ang gandang halimbawa dun sa sinasabi ng Mabuting Ginoo dahil nagkakataon po na listed first pa nga sa priority of claims pati yung mga non-Muslim victims, halimbawa na namatay nung siege, kasama po sila sa compensation package. Ayon po sa Marawi Compensation Board, halos 90% ng mga death claims ay non-Muslim laborers mula po sa mga malalapit na syudad ng Iligan, Initaw, Naawan at iba pa. Dagdag pa po doon, yung unang batch ng recipients para sa monetary awards ay death claims po at magkakaroon nga po ng commemorative program sa susunod na Lunes para ibigay yung unang batch ng awards. Nagkakataon po, anibersaryo ng Marawi Liberation. Mabuting Ginoo. Yan na po ang pinakamagandang narinig ko ngayong araw na ito. Sapagkat dito po napatunayan ng Marawi Compensation Board na itong board na ito ay pinapatakbo ng mga Muslimin at Muslimat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maraming salamat po, Ginang Tagapamahala. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Now, we recognize the minority leader and probably can ask the officers from the Department of Human Settlements to be back in their places. I'll address the Marawi Compensation Board first, Okay, Mr. please go ahead. Well, we have heard a lot about the unprogrammed appropriations. No? I ask a lot of questions about the unprogrammed para either mabuhayan ba kayo or mawalan kayo ng pag-asa. Basta ang sabi ng DBM Secretary, historically, 70% of the unprogrammed appropriations are